Kaugnay nitong tinatawag na Youth Vote, kasama natin ngayon dito sa studio si Chard Amazona, ang Program Head ng Youth Vote Philippines. Magandang umaga sa iyo, Chard. Magandang umaga, Rafi. Well, unang-una, meron ba talagang Youth Vote? Well, yes, as we can see, no, for the past election years, we can say that there is a youth vote. Technically, dahil nga, majority of the numbers of voters belong to 18 to 30. Okay. At kung mapapansin natin last night, sa influx ng social media, no, majority of the young ones are really engaged in the conversations. And we can see they're asking the difficult questions, most probably, within the candidates' purview of time to answer the questions. And we can say nga, for 2016, we're expecting na sana itong mga kabataan na to will be able to translate that number to votes actually. Yun nga yung tanong doon, ano? Yung kanilang ingay sa social media, Yes. yung kanilang pagpuna sa mga politiko at sa mga pagpasok sa mga issues. Yung ingay ba na ito, paano matatranslate sa boto sa May 9? Yes, for May 9, sabi nga namin, sinasabi ng Youth Vote Philippines, when we go out, sinasabi namin na hindi dapat sa social media lamang yung pag-i-air ng mga concerns. Dapat they also join the debates, they also join the discussions online and offline. And apparently for May 9, we are really encouraging every young Filipinos to really go out and vote. Sana sa pinakaunang oras ng pagboto, sila yung unang-unang taong nandoon para bumoto. Because again, at the end of the day, as we can see and understand the statistics from COMELEC, the big chunk of the voting population will be at ages 24 to 26. And technically, it will compose nga from 18 to 30, medyo nasa ano na tayo, mga 20 million votes already. Pero hindi na bago yung youth vote, di ba? Yes. Matagal ang pinag-uusapan ito. Pero sa mga nakarang election ba, meron ba talagang paninindigan yung mga kabataan na ibinoto itong particular na kandidato dahil yun yung nagkikerry ng kanilang mga issues? May ganitong datos ba kayo nakita? Yes, the way we understand the elections for the past since 2010, no, 2010 and 2013, maraming mga kabataan talaga yung mga bumoboto on the election day per se. Okay. At nakikita nga natin, because of the influx of social media, makikita natin na sa kanila lang gagaling yung ilang mga reports on irregularity, one. Second is yung kung meron bang consistency in terms of handling the election during the election day itself. And second, sila din yung mga humahanap ng mga, kumbaga, ebidensya para kung meron bang vote buying, ganyan, through the use of their, of course, smartphones as well. So, basically, with regard to that question, no, we can see that the youth really has the power to really engage the conversations and next, provide tangible evidence to really point out kung ano nga ba yung kailangan for the elections. Yun ay sa actual election. Pero sa Yes. mga ibinoto nila, Sa mga ibinoto nila, nakikita natin that majority of the young ones report through social media kung ito yung binoto nila. So, ngayon, wala lang tayong datos no kung gaano ba ka-true itong, nagta-translate ba itong numbers na to into their votes. But we can say that the manifestation of their posts, the manifestation of their statuses in social media really provide us a brief bird's eye view of who they voted and who they're rooting for to be the next leaders of our country. Doon sa PIS kanina, no, bago tayo umere, may sinasabi silang boses ng kabataan. Yes. Ano ba talaga yung boses ng kabataan at this day and age? Well, at this end of age, nakita namin na 3 punto yung hinahanap ng mga kabataang Pilipino. Una, matinding plataforma para sa edukasyon. Okay. Because we know naman that K-12, yes, of course, ASEAN integration, ito sa mga pinag-uusapan ng mga kabataang Pilipino. Second is employment. Will the candidates be able to provide for employment? Meaning, hindi lang, pagka-graduate, hindi lang ba dahil graduate ako ng gantong school, ako na makakapasok. Alam mo yun, the youth are now looking for candidates who will be able to provide for enabling spaces to really allow them to be employed after graduation. And thirdly, we're looking at for the issues on environment, on the issue on climate change. Ano nga ba yung hinahanap ng mga kabataan din? Because ang isa sa mga tanong sa mga kabataan is, if like for example, mangyari ulit ang Yolanda, gaano ka-prepared ang Pilipinas? Kung magkaroon ng matinding pag-ulan sa Metro Manila, gaano kahanda ang gobyerno para tugunan ang mga issue o tugunan ang mga problema na kakaharapin ng bansa if ever? Well, of course, dahil sa social media, mulat na yung mga kabataan, di ba, sa lahat ng impormasyon. Pero ang isa sa mga sinasabi kasi, yung kasaysayan naman ang medyo nakakalimutan nila. Would that be accurate na nakakalimutan nila yung nakaraan ng Pilipinas? Well, I should say majority of the young ones are really informed of what happened 25 years from now. But yun nga, ang pinaka-problema kasi is because they only read it sa mga, or napanood lang nila ito sa mga videos, ganyan. Pero yun nga yung challenge with the older ones. They need to educate the young ones to really connect with the issues. Kasi ang mga kabataan ngayon, aside sa panonood, aside sa pagbabasa, they would want to feel kung ano yung nangyari that time. That's why we're encouraging also the older voters to really provide the experience
experience to them, meaning kung kaya nilang i-run through kung ano yung mga nangyari in the past. I think that's how we can have the collaborative engagement between the older voters and the younger voters as well. Yung pagiging tech-savvy naman ng mga kabataan ngayon, paano ito makaka-apekto sa kampanya? Of course, alam natin yung nangyari kay Barack Obama, sinasabing dahil sa social media, na-elect siya bilang kauna-unahang African-American bilang Pangulo ng US. Dito sa Pilipinas, ano yung epekto nito, yung social media? Well, ang epekto ng social media na nakikita namin is dalawa. Una, the young ones can really provide the certain questions to the candidates. Okay. Kumbaga, wala nang barrier ngayon na kailangan ko pang tawagan si ganito just to ask the question. Right now, the young ones can really post their questions online, whereas the team handling the campaigns, ganyan, can really direct the question to their candidates. And second naman, with regard to social media, no, the young ones can project ano nga ba yung ina-expect nila. Ngayon kasi, natatanggal na yung barrier ng pagkakalayo-layo, no? Nakikita mo ngayon that the issues coming from Mindanao, Luzon, and Visayas are even available social media. So, ngayon, kahit nasa Metro Manila ka at nasa Luzon yung kausap mo, nakakapag-connect. And how it affects the campaign or how it affects these elections, ang pinagbibigyan ngayon ng oras ng mga kandidato is how can they campaign online. It's because ito na yung pinakamabilis na paraan para ma-reach yung mga kabataan ngayon across the country. Ramdam na ba ng mga kabataan na siniseryoso na sila? Kasi ito yung dating naging puna, di ba, na since walang platform yung mga kabataan, hindi gano'n silang siniseryoso. Ngayon, meron ng social media. Yung mga politiko ba, siniseryoso na yung mga kabataan dahil dito? Well, nakita naman natin, no, with the campaigns ongoing, started ng February 9, nakita natin na ang mga mensahe ng mga kandidato ay nakafocus sa mga kabataan. Ano nga ba ang kanilang maibibigay para mas lalong magkaroon ng engagement itong mga kabataan. At as we can see, a number of young voters are really moving towards asking the right questions. Ito yung mga question na kung saan mahirap sagutin kapag hindi mo pinag-aralang mabuti dahil diverse yung mga need ng mga kabataan. Pero we can say nga that in terms of messaging, the target audience right now are the young voters. And apparently, we're hoping na sana itong mga messages na to will reach yung mga kabataan not only in the metro areas but even in grassroots areas as well. Nabanggit mo kanina, di ba, pagdating sa datos, hindi mo talaga malalaman kung ano yung mga binoto ng mga kabataan. Issue ba ito or ganun pa rin, patronage politics pa rin, kung sino yung mga nakagista na nila, yun ang iboboto nila. Ito bang 2016, meron kayong aim na talagang maging issue-based tayo lahat? Huwag kalimutan nyo muna kung sino yung mga sikat, kung sino yung napupusuan ng mga magulang nyo, pero dito tayo sa issue. Meron ba kayong ganung messaging sa mga kabataan ngayon? Yes, for Youth Vote Philippines, since 2008, we are anchoring on the issue-based elections. Because gusto namin na sana, kung boboto ka, ang pinaka-pinaglalaban mo is hindi yung tao but rather your issue. That's why for 2016, we also created for Youth Vote Philippines a scorecard na kung saan titignan mo kung paano yung assessment ng candidates. The change means competency, honesty, accountability, non-bias, good governance, and lastly, empowering. Because we believe these qualities should be provided to us by the candidates so as magkaroon ng participation yung mga kabataan. At pansin nyo naman, nag-engage yung mga parties dito. Yes, yes, we can see naman that there are parang responsive in the needs of the youth, no? As we can see, kung nakikita mo yung mga release ng platforms ng mga candidates, meron silang tinatamaan dito na ano nga ba yung i-offer nila to the youth. Okay. So apparently, ang pinaka-challenge na lang for the youth is how can they really understand those things and how can they investigate on the facts so that they will be able to really select the best among the best of the candidates. Well, sana nga, no? Sa May 9, yun ang pangarap nating lahat. Yes. Na pumili ng tama yung mga kabataan dahil talaga sila yung educated, sila yung nakakaranas, at sila yung magmamana, of course, ng Pilipinas in the future. So, good luck po sa inyong Thank you very much. organization. Maraming salamat sa iyo, Chard Amazona.